random ang kanilang pagpili. Eh di ko pala siya, kailangan ko siyang, siyempre, paano ko malalaman kung sino yung judge na magbabasa kung hindi ko bubuksan? Diba? Ano? Okay. Thank you, Ma'am Arian. Ang magbabasa ay si Sir Francis para kay candidate number 1. It's okay. Hello, hello. Sabi ba ka, beers? Hello, hello. Magandang gabi, candidate number 1. Sir? Ito ang tanong. Makinig ng mabuti para masagot ng maayos. Ano sa palagay mo ang tungkulin mo bilang ina sa iyong pamilya? Ulitin ko. Ano sa palagay mo ang tungkulin mo bilang ina sa iyong pamilya? Salamat po sa inyong napakagandang katanungan. Para po sa akin, ang pagiging isang mabuting ina ang aking may aambag para mapabuti ang aking pamilya. Gagawin ko pong lahat para magkaroon po sila ng maayos at magandang buhay kahit ako lang po ay isang nanay na nanatili sa isang bahay. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 1. Pili ka ng iyong katanungan. Mag-abracadabra. Ma'am Wenny. Magandang gabi, candidate number 2. Aking babasahin ang tanong ng 2 beses. Kung ihahalin tulad mo ang iyong sarili sa isang kasangkapan o gamit sa bahay, ano ka at bakit? Kung ihahalin tulad mo ang iyong sarili sa isang kasangkapan o gamit sa bahay, ano ka at bakit? Para po sa akin, may iyahalin tulad ko ang aking sarili sa gamit pangluto sa bahay. Kasi para sa akin, mapupuno ko ng pagmamahal ang loob ng aking bahay sa pagkain na ihahanda ko sa aking mga anak. At yun lamang po. At maraming salamat. Okay, thank you so much, candidate number 2. Candidate number 3, you may proceed. Hintayin mo ako. Magandang gabi, contestant number 3. Magandang gabi po. Narito po ang iyong tanong. Bilang isang ina, ano ang pinakamagandang regalo na nais mong matanggap sa buhay mo at bakit? Ulitin ko po. Bilang isang ina, ano ang pinakamagandang regalo na nais mong matanggap sa buhay mo at bakit? Maraming salamat po sa iyong magandang katanungan, ma'am. Para po sa akin ay yun po ay ang aking mga anak. Dahil po, kung wala po sila, ay yan ay araman pamilya sa adik kong ulo. Yan, kaya hindi pa rin ipin. Pare.
ay hindi po makukumpleto ang aking buhay at yun lamang po. Salamat. Hallelujah. Thank you so much, candidate number 3. Candidate number 4. Sabay tayo. Hinihiling ko lamang na kapag nagtatanong ang ating mga hurado, ay ang inyong katahimikan para marinig ng ating mga contestant. Ma'am Welly. Terbahan. Contestant number 4. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng superpowers, ano ang misyon na nais mong gawin bilang isang ina? Uulitin ko, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng superpowers, ano ang misyon na nais mong gawin bilang isang ina? Maraming salamat po ma'am sa tanong. Kung ako po ang tatanungin bilang isang ina, kung bibigyan po ako ng superpower, ay ito po ay ang magkaroon po ng magic. Para po, dahil po bilang isang ina, naranasan ko po na laging pong wala ang aking asawa. Gusto ko pong mag-magic na sama-sama na lang po kami palagi. And I thank you po. Okay, thank you so much, candidate number 4. Candidate number 5, halika na. Pili ka. Thank you. Hello, hello. Hindi pa kami tapos, Doggy. Hello, hello. Gaya. Ma'am Arel. Main drama kayo? Magandang gabi po, Nanay Leonie. So ito po yung tanong para sa iyo. Kung ikaw ang tatanghalin bilang Rey Nanay 2025, paano mo gagampanan ang nakamit mong titulo? Kung ikaw ang tatanghalin bilang Rey Nanay 2025, paano mo gagampanan ang nakamit mong titulo? Maraming salamat po, ma'am. Para po sa akin, kung ako po ang mananalo sa pageant na ito, ang unang-una ko pong gagawin ay pag-ayusin ko po ang aking mga kasamahan upang maging tularan po kami ng mga iba pang susunod na magiging Rey Nanay sa mga susunod pong taon. At yan lang po. Salamat. Thank you so much, candidate number 5. Let's proceed. Candidate number 6. Para nag-gap. Sir Francis. Magandang gabi, candidate number 6. Magandang gabi naman po, sir. Ito ang tanong. Bilang isang ina, sa palagay mo, may karapatan ka bang pumili ng magiging asawa ng iyong mga anak? At bakit? Ulitin ko. Bilang isang ina, sa palagay mo ba ay may karapatan kang pumili ng magiging asawa ng iyong mga anak? Bakit? Maraming salamat po, sir, sa napakagandang katanungan. Kung ako po ay, yun po yung question nyo na, hindi po ako pipili. Bagkus, tatanungin ko po yung anak ko, kung sino po yung gusto sa kanya, kasi hindi naman po ako yung makikisama, yung anak ko po.
Pero as long as nakikita ko naman po dun sa lalaki na karapat-dapat naman siya para sa anak ko, why not po? Kasi wala naman pong perpektong tao. Kaya dun po ako, kung anong gusto ng anak ko, yun po. Basta po hindi po siya mapapasama. Kasi po, napakasakit sa ina kung makikita ang isang anak na naagrabyado. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 6. Candidate number 7, halika na. Isipin mo lang nandyan ang iyong asawa, kakargahin ka mamaya para hindi ka na mapagod. Ma'am Welly. Magandang gabi sa iyo, candidate number 7. You are so beautiful in white. Okay, so parang kanta yun. Okay. Ulitin ko po ng 2 beses yung tanong. Ito po yung katanungan para sa iyo. Kung papipiliin ka sa 2 tao na mahalaga sa iyo, sino ang pipiliin mo? Ang iyong asawa o ang iyong anak? Bakit? Huwag po masyadong maingay. O kayo, parang kayo hindi gusto may sumagot sa tanong ko Okay, ulitin ko po ha. Kung papipiliin ka sa 2 tao na mahalaga sa'yo, sino ang pipiliin mo? Ang iyong asawa o ang iyong anak? Bakit? Maraming salamat po sa nakakabanyong tanong, Ma'am Wenny. Yun. Well, kung ako po ang papipiliin between my husband and my children, pipiliin ko po ang aking mga anak. Sapagkat po, sorry, mahal kong asawa, pero yun talaga ang katotohanan. Sapagkat based on experience po, ay ang asawa po napapalitan. Lalo na po kung ang asawa natin ay walang pakinabang, kapalit-palit po yan. Pero po ang mga anak natin, ay hindi po yan mapapalitan. Sapagkat iyan po ay isang napakagandang biyaya sa atin ng Diyos. And being a woman with a child is so blessed for us. Kaya po, nagpapasalamat ako kasi po, blines ako ng siyam na anak. Pero kung yung siyam na anak na po na yan, ay napapalaki ko naman po ng maayos. At hindi naman po sila nagkukulang. So, congratulations po sa may mga nanay na may mga anak dahil pinagpala po tayong lahat. Maraming salamat po. Thank you so much, candidate number 7. Mukhang nakarelate ang ating mga audience. Kanya-kanyang pili yan. Candidate number 8. Here's your pick, choose your question. Sir Francis. Maaari po ba sa ating mga audience kung pwede pong tumahimik muna para po marinig ng ating kandidata ang tanong? Maraming salamat. Ito po ang tanong, babasahin ko ng 2 beses. Paano mo mailalarawan ang isang makabagong nanay? Ulitin ko, paano mo mailalarawan ang isang makabagong nanay? Thank you po sir sa magandang tanong. Mailalarawan ko po ang isang larawan ng ina ay
Gagawin ko po ang lahat para maging magandang gagawin ko po ang lahat para maging magandang isang ina. Ganay ka para kang ayam, patulos ka kayo. Muna ka na na. Ay, na. Kaya na dyan mawa ka sa... Pakiulit nga po sir yung tanong. Ulitin ko ang tanong. Paano mo mailalarawan ang isang makabagong nanay? Paano i-describe ang makabagong nanay? Paano mo ilalarawan? Mailalarawan ko po ang pagiging isang ina ay yung maging isang independent po na magulang at responsable pong ina. Yun lamang po. And thank you po, sir. Thank you. Thank you so much, candidate number 8. Candidate number 9. Bawal na pag ayun yung SWD. Ma'am Arel. Magandang gabi. Magandang gabi po, ma'am. Ito ang tanong para sa'yo. Para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng isang huwarang ina? Uulitin ko ang tanong. Para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng isang huwarang ina? Maraming salamat po, ma. Para po sa akin, ang pagiging isang huwarang ina ay ang isang pagiging responsable, matatag, at inspirasyon na ina sa ating lipunan. At ang huwarang ina din po ay siya po ang nagbibigay ng liwanag sa pamilya upang maging matatag at magkaroon ng kapayapaan. Yun lamang po. And I thank you. Okay? Nangamuti nga na sa MC. Thank you, candidate number 9. Candidate number 10. Ma'am Wenny. Pwede itong sarong itong saro na maward na nito. Magandang gabi, contestant number 10. Magandang gabi din po. Magayunan ka sa balo mo. Thank you, ma'am. So, ang tanong ko sa iyo ay, ito po. Kung papipiliin ka sa dalawa, anong pipiliin mo? Ang maging isang ina o maging isang milyonarya? Ulitin ko, kung ikaw ay papipiliin sa dalawa, ano ang pipiliin mo? Ang maging isang ina o maging isang milyonarya? At bakit? Maraming salamat po, ma'am, sa magandang katanungan. Para po sa akin, ang pipiliin ko po ay isang pagiging ina. Bakit? Dahil sa anak ko, kaya ako nandito sa harapan nyo ngayon. At dahil sa anak ko, lahat ng pagsubok ko sa buhay, nalagpasan ko. At sabi nga, nawalan man ako ng asawa, ginawa ko yung inspirasyon para magpursige, para mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang anak ko. Sabi nga, ang walang lalaki, syempre, kaya din nating mga babae. And I thank you.
Thank you so much, candidate number 10. And the last but not the least, candidate number 11. Here's your question. Dua, gusto mo sa dua? Isa lang. Ma'am Are. Good evening, contestant number 11. Kinakabahan ka na? Sobrang po. Relax, kaya mo itong sagutin. Ito po yung tanong. Bilang isang ina, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa iyong pamilya? Uulitin ko po. Bilang isang ina, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa iyong pamilya? Salamat po sa inyong question. Ipapakita ko po sa paraan na marunong kang mag-alaga sa mga anak mo. At hindi mo napapabayaan kahit ano man ang nakakahadlang sa iyo. Basta hindi mo sila napapabayaan. Yun lang po. Thank you. Thank you so much, candidate number 11. As the excitement builds, let's elevate the atmosphere as we witness another energetic intermission number. Get ready for the next performance.